Hello guys and welcome to my vlog. Another day, another video tayo syempre. So ngayong araw ay tuturo ko sa inyo itong aking ginagawa kasi ako ay may bagong subject na napa-assign sa akin. Sa senior high school po ay ito po ay Contemporary Philippine Arts from Region. Under po nito ay meron na tayong iba't ibang arts like visual arts and performing arts. And of course, itong gagawin natin ngayon na araw na ito ay under po siya ng applied arts. So, meron tayo dito mga ituturong skills para sa mga bata. At ang isa nga sa mga napili kong competency dito ay tungkol sa applied arts ay tungkol sa battery. Yan. So, naging interested ako dito sa topic na ito kasi parang, 'di ba, bago or ang gandang ituro, ibalik na sa mga bata yung mga bagay na hindi na ba medyo napapanahon. So, i-introduce natin ulit ito sa kanila at ayan, kahit ako ay tuwang-tuwa sa paggagawa nito, kahit yung aking mga kasama dito sa office ay tuwang-tuwa din sa mga pinagagawa ko dito. Actually guys, nag-practice ako dito for almost 5 hours ata ako dito kasi talagang hindi gano'n kadali ang magturo ng skills sa bata. So kahit papaano, dapat alam natin kung paano natin ituturo sa bata. Hindi pwedeng haharap tayo ng wala tayong kalam-alam. Kaya ito guys, try muna tayo. At yan na nga, si Teacher Tawars ay dumating na galing sa kanyang klase ay tuwang-tuwa din sa aking mga pinagagawa dito sa office. Actually, guys, nagtalamsikan yung ako ang ginagawa dito. Siguro naiinip na din siya kasi ilang oras ako dito umalis siya na para magturo. Then nakadating na din lang siya. Hindi pa rin ako tapos. Kaya siguro nainip na siya at yan na nga. So nakikatingting din siya sa aking yung pinagagawa dito. Kaya yung aking ilang oras na ginagawa ay tingnan ninyo ano ang kanyang ginawa. Ayan na, yan, papakialamanan niya din yung aking ginagawa. At talagang kami tawa ng tawa dito sa office yan. Ang gusto din daw niyang patasin, no? Kaya yan ang nangyari sa amin. lalong, lalong naluray-luray. Yan. At dito na tayo sa aking mga estudyante. Yan. Sila po ay, ayan, first time ko itong inintroduce sa aking mga estudyante. At talagang tuwan-tuwa sila. Excited na excited. Kanya-kanyang bilihan sila ng kanilang mga gagamitin, of course. Yan. At tuwang-tuwa sila sa paggagawa. Yan. First try and hindi ganong kasama. Ako'y natutuwa kasi ang gagaling ng aking mga estudyanteng gumawa. O tingnan nyo naman. O ang skills ng mga batang ito. Yung first day namin, yung si Justin ay medyo nahirapan pero tumagal ay talagang yan. Kita nyo naman siya naman na nagtuturo sa kanyang mga kaklase. Ang husay na bata nito. Yan. Buong klase ata siya ang magtututorial. Ang galing. Yan. Sariling sikap niya din lang yan. Walang tutorial. Sariling sikap niya kasi pag nga na-try ninyo, ayan, malalaman na ninyo yung kailangang skills, kailangang improve na skills para hindi bumagsak yung inyong pinakang foundation ng battery. At sabi nga niya ay gusto niya na itong maging passion, itong pagpapattery. Kasi nga naman, marami tayo dito pwedeng gawin na mga bagay like pinggan, mga ceramics, mga bowl, mga banga, mga tapayan, mga ano ito pa, patukaan ng mga manok, yan. At karamitan sa kanilang mga gagawa yan, may mga paso, yan, napakaraming mga paso na nagagawa nila dito. Yan, at marami tayong mga bagay na pwede pang ma-discover na gagawin natin dito sa pottery wheel na ito. So, worth it yung ating pagtitiyaga sa mga activity na katulad nito. Kasi alam ko someday somehow, mari natin makapag-open ito ng mind sa mga bata or another opportunity para sila ay
magkaroon ng, malay natin hanap buhay nila balang araw. At kapag sinabi nga nating applied arts, yan, diyan papasok siyempre yung mga bagay na functional o napapakinabangan natin o pinapakinabangan natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Katulad siyempre ng pinggan, ng platito, ng mga plato, ng mga inuman, yan, mga tapayan, mga banga, at diyan nga po nagsimula yung aming topic tungkol sa ah Manunggul jar, mga sinaunang libingan ng mga Pilipino doon sa Palawan. At yun ay aking diniscuss sa mga bata kung gaano kayaman ang kasaysayan ng ating bansa, na noong unang panahon ay bago pa dumating ang mga mananakop ay meron na tayong sariling pamamaraan ng paglilibing. At mahalaga na hindi lamang tungkol sa kasaysayan ang kanilang malalaman. Bagkus dapat na ay alam nila kung papaano ito nagsimula, papaano din nila ito ginawa, at papaano nila gagawin itong mga ganitong bagay at papaano nila mapakikinabangan ang ganitong mga kayamanan, kayamanan ng ating kasaysayan sa kanilang susunod na pang-araw-araw, malay natin, may mga lalabas sa henerasyon na ito na, 'di ba, sila yung magsasali ng mga iba't iba pang kaalaman tungkol sa pottery sa kanilang mga kasunod na saling lahi. Kaya naman mas lalo nating pagyabungin ang kanilang kaalaman, kakayanan, at higit sa lahat ay ang tiwala sa kanilang sarili na sa mga simpleng bagay na ganito ay kahit papaano ay natutupad ang kanilang mga pangarap sa buhay. Yan. Biriin natin na hindi lamang sa mga gadgets nowadays mauubos ang kanilang mga oras bagkus sa mga bagay na mapapakinabangan nila someday somehow. Kaya naman po maraming salamat sa mga magulang na patuloy na sumusuporta sa kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral. Ito po ay malaking bagay para sa ikaunlad ng kanilang kaalaman. At maraming salamat din sa inyo guys, mga followers. Thank you very much sa pag-follow at panunood ng aking videos na ito. Thank you very much and God bless!